Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. Pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat, maraming salamat po no, sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Welcome back sa ating panibagong video, panibagong usapan dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So ngayon mga ka-farmers, may ibabahagi lang po ako dito na fertilizer guide no sa ating siling sigang at saka sa ating bell. So ito po ang ating bell paper mga ka-farmers no, na pinapadiligan na natin ng fertilizer. So yung napadiligan natin to ng fertilizer, pangatlong araw na silbi ngayon. So hindi pa natin masyadong makita ang epekto dahil bago pa itong nating pinapadiligan po ng fertilizer. Okay, so yung fertilizer natin mga ka-farmers no, sa ating veil paper na ang variety po nito ay Sultan. Naghalo lang po tayo ng isang sakong Unique 16 and then Wukosim granules at saka dopos and then may Mega Multiplan Vitamin. So isang sakong Unique 16, isang Mega Multiplan Vitamin, dalawang dopos, dalawang Wukosim granule. So yun po ang ating fertilizer na nilalahok. And then 3 kilos isang drum. So sa bawat puno natin pinapadilig sa mga tauhan natin din isang sardinas lang po. So ang 3 kilos mga ka-farmers, isang drum na po ha, na 200 liters. So yun po ang ating nilulusaw, and then pagkatapos na nalusaw, dinidilig natin. Mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa first dilig natin nag-add pa tayo ng APSA 80 sa dami na 100 ml sa isang drum. So ang APSA 80 mga ka-farmers ay makakatulong din no, para tumibay ang puno po ng ating mga veil paper no. So yun po ang malaking bagay na maisabay natin ang APSA 80 para tumibay ang puno po ng ating mga veil. So bawat puno pinapadiligan lang natin ng isang sardinas. So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang i-share ko po sa inyo at maibahagi sa umagang ito. So ngayon lipat po tayo dun sa ating lipat tayo din sa ating mga ka-farmers, siling sigang. Yan ang ating siling sigang. So ganun pa din, isang beses po itong napadiligan natin ng fertilizer. So ang planting distance din ng mga ka-farmers katulad lang din sa veil, health to health, half meter, and then row to row to 1 meter. So yun po mga ka-farmers ang ating siling sigang. So ganyan ang mukha niya. So 1 meter kapin to mga ka-farmers, isang metro kapin. 1 meter and 6 inches, yun po ang ating sukat at saka sa bell. So lagyan pa natin to ng trellis o stick sa magkabilang gilid. And then yung damo sa gitna mga ka-farmers, isprehan lang po natin to ng mga herbicide tulad ng glyphosate ammonium para kung sakaling mag-spray po tayo ng mga insecticide ay walang malilipyatan ang mga insekto na pagtaguan. So parang malinis, manatiling malinis ito, mag-spray tayo. So mag-spray kami sa susunod pa na araw no. Kasi once na makapag-spray po tayo din mga ka-farmers, malinis na ang ating area o taniman. And then kunti na lang ang damo na ating mapapansin. So ito ang ating siling sigang at saka doon ang ating veil.
Ito naman ang ating kamatis at saka ang ating ampalaya. So lahat nating mga pananim mga farmers, tulad ng ampalaya, kamatis, bugbog sila sa 4 na araw at 4 na gabi na ulan. And then ang ating ampalaya, bell pepper, naitanim natin siya yung parang pangatlong araw o pang-4 na araw na. So kaya nga walang nalalanta, diretso na buhay kasi kahit maulan mga ka-farmers, tuloy ang pagtatanim no sa mga tauhan natin din eh. Kaya para kung tingnan natin diretsong nabuhay. Yan. So mga 4 hanggang 5 araw makita na natin ang epekto. So sa ngayon, hindi pa masyado mga ka-farmers. So ito ang ating kamatis no, dilaw ang dahon dahil ano to sa tubig. So minute kahapon. Yan ay ang iba may nalalanta pa. Kasi ang ilalim din ng mga ka-farmers ay adobe. So matagal mag-absorb no ang lupa na yon dahil adobe ang ilalim. Ang adobe mga ka-farmers sa Bisaya papalanas o parang simento ba. So ang lupa parang isang dampal kalahati lang, ang iba mga isang dampal lang, ang ilalim ay adobe na o palanas sa aming lingwahe. So yun po, napakagandang tingnan na ang ating bell pepper at saka siling sigang dahil napadiligan na po natin to ng fertilizer. So yun po mga ka-farmers ang fertilizer natin sa first dilig hanggang sa mamumulaklak siya hanggang sa mga 30 or 35 days. Unique 16, Mega Multiplan Vitamin, Dufus at saka Wucosim Granule. So yun po ang ating fertilizer na gagamitin natin hanggang sa ganyang edad. And then pag halimbawa ito ay namumulaklak na at nagumpisa ng mamumunga, ang ating gagamitin naman din ay yung winner ni Trevor at saka Mega. So yun po mga ka-farmers. So yung kombinasyon na yon ng fertilizer ay meron na ding calcium at saka boron at saka may potassium. Kasi yun po ang unang pangangailangan no sa ating nag-umpisang namulaklak na mga siling sigang at saka bell. So yun po mga ka-farmers, siguro mamayang hapon magpapa-spray po tayo din no kasi may napansin akong mga kagat sa insekto o pinuputol po nila ang puno no ng ating mga siling sigang. So yun lang po ang ma-share ko at saka sa ating kamatis na naninilaw. So madali lang itong makaka-recover ko mga ka-farmers kung uminit lang o araw. So ang gagawin lang natin din padiligan lang natin ng fertilizer. Pagkatapos natin mapadiligan, mag-spray tayo ng fungicide. So yung iba maliit pa natin itinanim mga ka-farmers yan. So madali lang yan maka-recover mga ka-farmers ang ating kamatis. Gamit lang ang ating mga simpleng pamamaraan po sa pag-aalaga ng kamatis. So ang pag-alaga ng talong, kamatis, siling sigang, bell, yung mga sonalicious, same lang po, same sa fertilizer, same sa fungicide, insecticide, pati sa foliar. So yun lang mga ka-farmers. So ang ano lang sa planting distance, kasi ang kamatis kung alagaan natin ng maayos, tumangkad siya ng sobra na lagpas tao. Pero yung sigang at saka hanggang baywang lang. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo. Sana nga may natutunan kayo so sa pagdilig ng fertilizer sa ating siling sigang at saka sa ating bell at saka sa kamatis. So every week lang mga ka-farmers, every week mag-add kayo ng kalahating kilo kasi habang papalaki ang puno ng ating mga halaman, pataas din ang ating pagmixing ng fertilizer. So yun lang no, hanggang sa mga 30 to 35 days bago natin papalitan ng fertilizer. So ang ipapalit natin fertilizer sa Unique 16, sa Mega Multiplan Vitamin, Dupus at saka Wucosim Granule, yung winner ni Trevor at saka Mika. So kung kinakailangan mga ka-farmers na mag-add kayo ng mga Apsa-80, pwede din. Kasi ang Apsa-80 makakatulong din no para sa mabilisang
pagkuha ng mga nutrient na available sa mga fertilizer na dinidilig mo at saka sa mga available na mga microorganism na sa lupa para po sa ating tanim. So yun po ang benepisyo, tulungan ang ating halaman sa pagkuha ng mga pagkain na nasa lupa at saka nasa fertilizer. So yun po ang makukuha sa ating paggamit ng APSA 80. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat nating mga subscriber, viewers, share at commentator. So sa iyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Naway palain po tayo ng pong may kapal. So ngayon mga ka-farmers, pupunta na din ako sa taniman natin ng ampalaya. Kasi yung ampalaya natin, yung banda may stress o yung nadilaw. Dahil baon sa tubig at saka doon banda. So nasa mga 500 ata kapuno. And then yung iba, bugbog sa sobrang lakas ng ulan at saka stress sa tubig dahil matagal mag-absorb. So yun po ang problema natin din mga ka-farmers. Kaya hanggang sa ngayon, maputik pa din ang ilalim sa ating ampalaya. So yung sa mga dahilig konti maganda, pero yung medyo pantay, yan hindi nakakalis ang tubig, kaya ang ampalaya ay pangit. So okay lang yun mga ka-farmers. Normal lang yun na magkaganyan dahil ang area nating iba may pantay. So okay lang pag ganito mga ka-farmers, kasi kagaya doon, so naglagay lang tayo ng irrigation sa gitna. So yung banda dyan medyo pantay, yan kawawa. Dito dahil ng konti, so maganda hanggang doon sa ating bell at saka sa ating sigang maganda. Ang problema natin din yung banda dyan mga ka-farmers, ang kamatis natin ay pangit, no? And then sa ating ampalaya din pantay, medyo ang sa gitna, so yan naninilaw at saka doon. And then yung pinakadulo pantay din, yun din banda maganda kasi dahilig, no, dahilig. So ibig sabihin mga ka-farmers, hindi ang tubig makapag pundo, no, kasi mababa ang bandang kaya nga walang tubig na maiipon. So kung tingnan natin ang ang palaya is malaki, maganda. Ang problema lang, ang ibang talbos na putol sa hangin. And then ang gapangan nila na Atlas twine hindi pa natin na ayos. Yan, no, maganda, no. And then may pa isa-isang bunga na. So tingnan nyo ang twine, anong nangyari. Yun ang adobe mga ka-farmers, parang simento sa ilalim. Yan, yan ang adobe, kaya matagal mag-absorb. Yan mga ka-farmers ang twine namin, yan ang nangyari sa sobrang lakas ng hangin na humampas sa ating mga pananim. Yan, so hindi pa namin naayos. So yan, maganda ang palaya. Okay, yun lang po. Thank you, bye bye and God bless. Sana may natutunan po kayo sa ating fertilizer sa bell at sa siling sigang. Thank you po.